Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Sa pangalawang hari, chapter 2, verses 1 to 15. At ito nga ay isang kasaysayan sa banal na kasulatan na ang buhay ng propeta Elias ay malapit ng kunin ng Panginoon. Gawing focus ng ating pag-aaral ang salitang persistence. No, at sa pag pinag-uusapan ng persistence, ito po ay katambal ng consistence or consistency. At tinignan ko po sa dictionary kung ano pong ibig sabihin niyan. It is a firm or obstinate continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition. Ito daw ay yung nananatili at na nagpapatuloy ka sa nais mong gawin bagamat mayroong mga oposisyon o mayroong mga humahadlang dito. Sa talata pong ito ay makikita po natin ang partnership ni Propeta Elias at ng Propeta Eliseo. Alam naman natin na si Elias o si Isaiah ang mentor, siya yung nag-train, siya yung nagturo, siya yung ang kanyang buhay ay kanyang ginawang halimbawa para sa kanyang protege o sa kanyang mentee o tinuturuan student na walang iba kundi si Eliseo. At makikita natin sa talatang ito ay humantong sa pagkakaroon ng father and son relationship. Sa banal na kasulatan, lalo na sa Lumang Tipan, makikita natin kung ano po ang opisina ng isang propeta. Ang propeta sa Lumang Tipan ay makikita na nung mag-isa bagong tipan, sila po yung namamagitan, tagapamagitan ng tao sa Diyos. Sa madaling salita, katulad ng panahon na nagkaroon ng mga hari, panahon na nagkaroon ng mga hukom, sila yung naging bibig ng Diyos, sila yung naging, pag may sasabihin ng Diyos sa bansang Israel, sila po yung ginagamit. They served as the voice of God. At ang mga propeta, alam natin na para marinig nila ang Diyos, ay tunay na kanilang buhay ay kanilang handog, devoted sa Diyos. Marami silang panahon na nakikipag-usap sa Diyos at kilalang kilala nila ang boses ng Diyos. Maging sa atin din panahon, hindi tayo magkakaroon ng intimacy sa Diyos at para masabi natin kung ano pinapasabi ng Diyos, dapat may panahon tayo sa Diyos. Ang ating paningin, ang ating pandinig, ang ating puso ay para lamang sa Diyos upang marinig natin ng malinaw ang sinasabi ng Diyos. Intimacy with God is developed by listening and listening with the Word of God. Yan po yung sabi na Romans 10:17 na ang paglago natin sa pananampalataya at para tayo ay maunawaan natin ang purong salita ng Diyos, kinakailangan na tayo lagi nakikinig sa Diyos. At sa ating panahon, narito na po ang banal na kasulatan ng Diyos. Magkaroon tayo ng mahabang panahon upang magbasa tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Elias, maiwan ka na rito at ako'y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel. 3 beses yan sinabi sa talatang ito, pero 3 beses din na sumagot si Propeta Eliseo. Ang sabi niya, saksi ko si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. 3 beses na nagpapakita ng pagpupursige, no, o persistence, pagpupursige para kay Eliseo na makamtan niya yung kanyang hinahangad na makasama niya ang kanyang propeta Elias hanggang ito ay kuhanin ng Panginoon. Yung sinabi dito ni propeta Eliseo ay makikita natin na hindi din ito siya lang ang nagsabi dahil sa panahon ni Ruth at ng kanyang biyena ni Naomi, ang sabi ni Ruth, wherever you go, I will go. I will not leave you. Ayan po ang sabi ni Ruth sa kanyang biyena na si Naomi. At makikita natin sa Bagong Tipan, binanggit din ng Panginoon Kristo na hindi niya tayo iiwan, kasama natin siya. Sa panahon na pinapa-stay ni Propeta Elias Eliseo, na marami mga balakid na doon ay naharap
si Propeta Eliseo dahil yung mga propeta mula sa Bethel at yung propeta mula doon sa pinuntahan nila ay nagsabing, wag ka na sumunod dyan kay Propeta Elias, hayaan mo na siya. Pero ganun pa rin ang tugon ni Propeta Eliseo na ang wika niya ay saksi niya si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggang buhay si Propeta Elias, hindi niya ito hihiwalayan. At bago kuhanin ng Panginoon si Propeta Elias sa Pangalawang Hari, chapter 2, verse 9, pagkatawid nila'y sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko sa iyo bago ako kunin. At sumagot si Eliseo, kung maaari ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng iyong kapangyarihan, the double anointing. Ganun po ba tayo maasa na bilang mga disipulo ay ninanais natin na tayo ay makatulad ng ating Panginoong Jesucristo? O kayo po na nasa inyong mga local churches, yung mga pastor po ba ninyo, ninanais ninyo na makamukha din ninyo yung mga anointing na mga pastor, yung pagbahay ng kapangyarihan ng Diyos sa mga pastor, sa mga leaders ninyo, yun din po ba ang hinahangad ninyo? Katulad ng paghangad ni Propeta Eliseo sa double anointing na galing sa kanyang pastor na wala iba kundi si Propeta Elias. Nakakahanga ang sagot ni Propeta Elias. Pangalawang Hari 2:10, sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo, gayunman kapag nakita mo akong kinuha, mangyari ang kahilingan mo, kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Makikita natin yung tugon ni Propeta Elias, let God's will be done to your request. Sa ating pananalangin, idinadalangin na kalooban ng Diyos ang siyang maganap. Ang buhay espiritual ay gayon din. Tayo ay manatili at magpursige upang umunlad at marating ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ang plano ng Diyos ay naganap kay Propeta Elias, gayon din na naganap ito sa buhay ng Propeta Eliseo. Yung pagpupursige, ang pananatili ng pananampalataya ni Propeta Eliseo ay maging ating halimbawa na sa ating mga buhay espiritual, magpursige tayo at patuloy na manatili dahil nga ang Diyos nalulugod kung gagawin natin ang mga bagay na ito. Purihin ang Panginoon. Share Jesus. Subscribe and share Harapet TV. TV. Go, go, go.